nakakita ka ng investment, 15% ang kikitain mo dito. 15%. Wag lang scam ha. Mamaya, pag-usapan natin yung mga scam. Kung 15% ang kikitain mo dito, ang binabayaran mo interest sa utang mo ay 5%, o pwede, mag-invest ka na. Siyempre, kung ikaw ay single, wala ka pang asawa, wala ka pang anak, tapos, say nga, yung ika nga, buntot mo lang hila mo. Diba? So wala ka pang masyado responsibilidad, sarili mo lang. Then you can be more adventurous when it comes to your investments. Married with kids, middle age ka na ba? Empty nester na? Ang susunod, retired ka na ba? So yun yung factors na tinitignan natin. Kasi the older you are, the more responsibilities you have, the less risk you should take. Meron bang any tips sa mga clients mo para mas makapag-ipon given na medyo mas challenge yung economy or maybe in their financial state, yung salary hindi as mataas as they wanted to? Any saving tips that you are giving, Attorney Terence? Yeah. Of course, when it comes to saving, balik tayo sa principle na pay yourself first. Kasi most people, when they think of saving, ibig sabihin, gagastusin, again, babalik na naman tayo sa psychology of money, no? Sa behavioral finance. Ang iniisip ng mga tao when it comes to saving is, babayaran ko muna lahat ng dapat kong bayaran, lahat ng bills ko, lahat ng bayarin. Tapos kung ano yung matira, yun yung sisave ko. Di ba? Yun ang common concept ng saving. But, we all know that doesn't work. Kasi most of the time, walang matitira. Wala talaga matitira kung gano'n ang style. So, dapat ang style, pay yourself first. Unahin mo muna yung savings mo. Of course, pay God first, di ba? Let's say, kami, ang nire-recommend ko is, normally, no, in generally is 30%. So, 10, 20, 70 rule. So, yun, kung tithe ka muna, 10%, di ba? You give it as a tithe to the Lord. Tapos, 20%, savings, for savings yan. So yung 20% na yon, magkasama na dun yung pwede mong gawin, hatiin mo. 10% pambayad ng utang, kung may utang, 10% savings for ipunin mo to build up the emergency fund. Pag na-build up mo ng emergency fund, which is usually 3 to 6 months worth of income, then yung ilalagay mo naman sa savings yon for special purchases, di ba? For milestones, or save or investment. So meron kasing stages yan eh, may step by step and hindi ka pwedeng tumalon. Let's say, malaki pa yung utang mo pero tatalon ka na sa investment. No. Kasi kung ang utang mo ay sinisingil ka ng let's say 6% interest. So, tapos nag-invest ka sa bonds na ang kita mo lang naman ay 4%. Talo ka pa rin ng 2%. You're still losing money. Diba? So, hindi mo dapat unahin yung investment bago mo i-pay off yung debt. Eliminate mo muna yung debt mo, lalo na may interest yun. Tapos habang nagsisave ka for your emergency fund, tapos saka ka mag-save for your investment. Kung stocks man yan, mutual funds yan, UITF yan, VUL insurance yan, real estate, o kung commodities yan, unahin muna yung may interest na utang kasi you're still losing money. Diba? So, you have to compute that part. Diyan pumapasok yung skill. Kailangan may computation na tayo dyan. Alin ba yung mas nag-yield ng malaki? Kung mas malaki yung interest kaysa doon sa yield ng investment mo, unahin mo muna bayaran yung utang mo. But if you can find, although I doubt it, no? Example lang, merong nakakita ka ng investment, 15% ang kikitain mo dito. 15%. Wag lang scam ha. Mamaya, pag-usapan natin yung mga scam. Kung 15% ang kikitain mo dito, ang binabayaran mo interest sa utang mo ay 5%, o pwede, mag-invest ka na. Kasi may kita ka pa rin na 10%. Diba? So, mayroong ganun. So, dyan na pumapasok yung skills in finance. Ano pa ba yung question mo? Right. Maganda naman yung shinare mo na
napaka-importanting skills, kino-compute mo kung saan ilalagay yung money. Diba? Nag-mention ka commodities, mention ka ng bonds and stocks. And ako, I truly believe that there's no perfect investment for a person na best, pero merong best that suit your needs and profile and cash flow and everything. Given your context sa financial planning, so far, ano yung mga investments that you can recommend sa iba-ibang mga siguro age range, iba-ibang family status? Ano mga normally favorite investments ng mga clients ko so that people who are watching magka-idea on ano yung mga pwedeng investments na pwede nilang paggamitan ng pera nila? Ayan, maganda. Good question. Actually, your brother has written an excellent book on that, di ba? Where should I invest? Plug ko na yung book ni Marvin, di ba? Napakaganda nung book na yun. And even I learned a lot from his book, di ba? Yung book ni Marvin na Where Should I Invest? When it comes to investing, maraming factors that come into play, such as what? Age. Number one, yung age. Edad yan eh. Siyempre, kung ikaw ay single, wala ka pang asawa, wala ka pang anak, tapos, buntot mo lang hila mo. Diba? So, wala ka pang masyado responsibilidad, sarili mo lang. Then you can be more adventurous when it comes to your investments. So, mas kaya mo pang mag-take ng risks. So, pwede ka pa mag-invest sa stock market. Pwede ka pa mag-invest sa equity funds. Whether mutual fund yan or UITF yan, diba? At saka maganda doon, kung let's say, bago ka pa lang naman nagtatrabaho, hindi naman ganun kalaki pa yung sweldo o kita mo, diba? Doon sa mga vehicles na yon, may maliit lang naman, maliit lang ang minimum. Iba, 5,000 lang. Iba nga, wala minimum eh. Diba? As low as 1,000, pwede mo simulan yung investment mo. Pero kung medyo may pera ka, kaya mo mag-invest sa real estate, pwede mo rin gawin yan kasi hulugan naman yung mga real estate. Tapos later on, kung pinapaupahan mo na yon, it pays itself off. Kung pinaupahan mo siya, it's earning rent, di ba? You're earning rent from it. Tapos yung rent na kinikita mo, yun na rin ang pinambabayad mo dun sa mortgage niya. Tapos kung mas mataas yung rent mo dun sa mortgage na binabayaran mo, which should be the case, may kita ka pa, may sukli pa. So again, all of those depend on your life stage. Yan ang tinatawag natin na life stage eh. Yung single, are you single? Are you married? Married with kids? Middle age ka na ba? Empty nester na? Ang susunod na, retired ka na ba? So yun yung factors na tinitignan natin. Kasi the older you are, the more responsibilities you have, the less risk you should take. So, kung medyo middle age ka na, tapos may family ka, may 3 anak mo, siguro pwede ka sa mga balance funds, mga ganon. Kung medyo malapit ka na sa retirement, hindi ka na pwedeng adventurous dyan. Kasi kung nilagay mo yan sa very risky vehicle, tapos nalugi, ubos ang pera mo, tapos magre-retire ka na, wala ka nang kinikita, patay kang bata ka. Nganga ka, di ba? Tunganga ka. So, dapat, pag medyo tumatanda na at palapit na sa retirement, ano ka na, medyo safe na yung investment mo. Halimbawa, mga government bonds ka na yan. But of course, we have to realize the basic rule in investment, which is the higher the risk, the higher the return. Diba? The lower the risk, the lower the return. Sadly, nabanggit ko kanina, maraming mga scams na dumarating. Sasabihin, ito, lagay mo dito yung pera mo. It's very safe. Sabi, safe daw, 100% safe. Tapos guaranteed yung income. Let's say 15%. Naku, patay tayo dyan. That already violates the basic rule in investing. Pag gano'n, ang sinabi sa inyo, scam yan. Sigurado, scam yan. Kasi walang ganon. Walang ganon. Sa una, pakikitain ka, parang drugs yan, patitikimin ka ng income. So, totoo nga. Kumita yung 5,000 ko, lakihan ko pa nga. Hanggang sa 1 million na, 500,000 na yung binigay mo, wala na, hindi mo na makukuha yan, hindi mo na mabawi. Diba? Nakita lang natin yan sa all over the news, diba? And tignan din natin yung advisories na ini-issue ng SEC. So the SEC has been issuing advisories on certain companies na
binabalaan nila yung investing public na, oh, ingat kayo dyan, huwag kayo dyan basta-basta mag-invest kasi may issue yan, kumpanya na yan, may problema yan. So, tingnan natin. Just visit, libre naman, di ba? Just visit the SEC website, read their advisories para malaman natin yung mga companies na medyo questionable at hindi dapat nating pag-investan. So yun. Those are the basic rules when it comes to investing. So, alamin din natin kung ano yung iba't ibang klase ng assets. Merong paper assets, di ba? Like yung mutual funds, UITF, stocks, PUL, insurance. So meron naman yung hard assets such as real estate, gold, di ba? Precious metals, oil. Hindi naman lahat yan scam. Sa lahat naman ng klase, merong nagpo-purport na ito stock market daw pero actually Ponzi scheme pala. Ganon din sa cryptocurrency. Hindi lahat na nagsasabi ini-invest nila yung pera mo sa cryptocurrency legit. Meron ding scam. So you really need to do your due diligence. Ang caveat lang sa cryptocurrency, it is not yet regulated. It is an unregulated vehicle sa Philippines. Same with foreign exchange. So yung forex, matagal na yan, di ba? Okay din yan. Unlike ng shares of stocks, di ba? Sa stock markets, regulated by the SEC and the Philippine Stock Exchange. Yung mga bonds, regulated yan ng PDS. So merong mga regulatory agencies doon sa mga bagay na yun. Same with UITFs, regulated by the BSP yan. Sa mga VUL, regulated yan ng Insurance Commission. So may regulation. Pero when it comes to forex and cryptocurrencies, currently hindi pa siya regulated ng government. So medyo invest at your own risk yan. Kasi kumbaga, pag nagka-problema ka, wala kang matatakbuhan.